welcome po sa day 20 ng ating Plan 40. And congratulations po sa mga nakakaabot and sa mga makakaabot pa po hanggang day 40 ng ating Plan 40. I know many of you may mga kinakaharap na battles in life, pero I know na hindi pa dyan natatapos na dahil ang Lord, hindi pa siya tapos sa buhay natin, na kahit na may mga struggles tayo pinagdaanan, pero hindi tayo matatalo dahil ang protection ng Lord is nasa atin. So, pag-usapan po natin ngayon is the story ni Job. So, kilala naman po natin si Job. Siya po yung kilalang faithful na lingkod ng Lord. And, pero nung binasa ko po itong Job, dati ito, akala ko hanggang dulo po is naging faithful siya. Pero dumating po pala sa point na wala na siya ng hope. Piling niya wala ng purpose yung buhay niya. Dumating po sa time na question niya po ang Lord. Ayun po yung pag-uusapan natin. Ang verse po natin is Job chapter 4 verse 1 to 9. So basahin po muna natin and then pray na rin po tayo. So sabi po dito sa verse 1, sinabi ni Eliphaz na Temaneo, huwag mo sanang ikasama ng loob ang aking sasabihin. Hindi ko na kayang manahimik, hindi na ako makapagpigil. Marami na ring tao ang iyong naturuan at may hinang kamay ay iyong natulungan. Salita mo'y nagpalakas sa nanlulupaypay. Sa mahina't pagod, pangaral mo'y umalalay. Ngayon, ikaw na ang dumaranas ng matinding kahirapan. Nawawalan ka ng pag-asa, parang nais mong mabuwal. Iba't may takot ka sa Diyos, masunurin ka sa Kanya. Kaya dapat magtiwala ka at magkaroon ng pag-asa. Isipin mong mabuti. Mayroon bang walang sala na napahamak ang buhay? Mayroon bang mabuting tao na dumanas ng kasawian? Ang alam ko'y naghahasik ng kasamaan ay sila rin nag-aani ng kaguluhan. Kaya naman ang Diyos at hindi ng galit sa kanila, parang dinaanan ng bagyo, sila'y pinuksan niya. So, pray na po tayo. Let's go ahead and let's pray. Yes, Lord God, maraming salamat sa iyong napakagandang verse, sa napakagandang mong salita ang Panginoon. At tulungan mo po ko, Lord God, nang ma-explain po ng maayos ito, Panginoon. Lord, hindi ko po kayang i-share itong word mo nang wala po yung tulong mo, Lord God. Samahan mo po ako ng Holy Spirit mo, Lord God, ang siyang sumama sa akin at mag-speak. And I pray, Lord God, na kapag ang Holy Spirit mo siya nagsalita sa amin, alam ko magkakaroon po itong power sa buhay namin at may i-apply po namin ito, Lord God. And ngayon pa lang, Lord God, nagpipray ko po ng puso na malambot, Panginoon, palambutin mo po yung heart namin para ma-accept namin, Lord God, yung salita mo. And I pray, give us understanding, Panginoon. Intindihan po namin yung ano po yung gusto mong ipagawa sa buhay namin. Maraming salamat, Lord God. Dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayun nga po, mas kilala po siyang si Job, mas kilala po siyang faithful na lingkod na Lord. So, mapapasa po natin sa chapter 1 to 2 kung gaano siya katapat sa Lord, na kahit napakadaming pagsubok na dumaan sa kanya, pero so makikita mo sa kanya na hindi niya sinisi ang Lord. So naging faithful siya sa Lord noong chapter 1 to 2. Isipin niyo po, sa isang araw lang namatay po yung mga anak niya, pati lahat po ng ari-ari ay nawala. Pero mababasa niyo po sa Job chapter 1 verse 22, sabi niya po doon, kahit na ganun po yung pinagdaanan niya, purihin ng Lord. So nakaka-amaze na ikaw ba naman dumaan ka sa ganung pagsubok, namatay yung anak mo, tapos pinuri mo pa ang Lord, diba? Kaya sobrang nakaka-amaze, kaya makikita mo yung heart ni Job. So doon nga po sa next chapter, naman po sa chapter 2, mas maganda po maintindihan po natin yung pinaka-background ng story bago po natin ma-explain po itong sa chapter 4. Chapter 2 po, dumating naman po yung time na nagkasakit po siya sa balat. And pati po yung asawa parang sinabi sa kanya na sumpain mo na yung Diyos. May sinabi ni Job na pagpapala lang ba ang tatanggapin natin sa Lord at hindi ang pagdurusa. So, sobrang nakaka-amaze talaga si Job. Pero pagdating po sa chapter 3, doon na po natin mababasa yung hinaing ni Job. Sinabi niya po doon na bakit isinilang pa kung daranas rin siya ng ganong hirap. Ang nakakalungkot din po doon na kinestyon niya rin po ang Lord. So dati po ang alam ko po sa story na to is mula po hanggang dulo naging faithful po si Job, pero
dito po sa chapter 3, question niyo po ang Lord, na bakit pa ako isinilang kung paparanas pa rin sa akin ganitong kahirapan. And hanggang sa dumating po sa time na, ito na po, sa chapter 4, sinabi po ni Eliphaz na parang sinabihan po siya. So, siguro po dati si Job, siya po yung nagiging source of encouragement. Sa kanya po nanggagaling yung word ng Lord, siya po yung nag-a-advise, siya po yung nagpapayo. Pero dumating po sa time na yung kaibigan naman niya po, or si Job naman po yung nangailangan ng advice, ng encouragement. So, dumating po to si Eliphaz, and pinalakas niya po yung loob ni Job. Na dati, ikaw yung, sabi po dito, ngayon na ikaw dumaranas ng matinding kahirapan, nawalan ka ng pag-asa, parang nais mo mabuhay. So, ibig sabihin, na-remind siya ni Eliphaz na dati ganito ka, dati ikaw yung nagbibigay sa amin, nagsasabi na ganito na kailangan magkaroon ka ng hope. Pero ngayon, parang nawawalan ka ng pag-asa. So, minsan talaga iaalaw talaga ng Lord na dumating tayo sa ganung point na dati tayo nag-a-advise, yung ina-advise natin. Darating naman na yung tao na yun na ina-advise natin, maranasan din natin yung nangyayari sa kanya. Kaya mas may intindihan natin, ay ganito pala yung nararamdaman niya nun. So, ganun. Pero ang nakakalungkot po dito, kasi parang ang pinupoint po ng kaibigan niya na Eliphaz na kaya nangyayari yun kay Job kasi nga may ginagawa siyang kalokohan. So isa rin po yung nakakalungkot na minsan nakala ng iba kapag dumarating ka sa testing or sa pagsubok ng Lord, sa trials ng Lord, akala ng iba ay gumagawa ng kalokohan to. Pero lagi nating isipin na tinetest lang siya ng Lord. Pero sabi nga, dalawa lang naman po ibig sabihin ng kung bakit tayo dumadaan sa mga ganun. Kasi nga, maybe it's a consequence na ginawa natin or dahil sa testing ng Lord. So, wala tayong karapatan or right para sabihin sa tao na nangyari kasi may ginagawang kalokohan. So, lagi nating isipin na inalaw ng Lord yun sa buhay nila. Para mas maging testimony. Minsan kasi yung mga failure na pinagdaanan natin, na-allow yun ng Lord para sa susunod. Yung mga darating na disciple natin, di ba? Ma-advise natin sila na ganito yung ginawa natin. Kaya natin napagtagumpay. Tutunan ko rin dito na dati tayo nagiging source of encouragement. Darating yung time na makakailangan din tayo ng encouragement. Kaya yung mga tao na binigay sa atin ng source of encouragement, dapat kapag sila naman po yung dumating sa time na kailangan nila ng encouragement, dapat andun din tayo sa kanila na yung bang walang hadang pagsisisi sa kanila na nandyan, kaya ka nang ganyan kasi baka may ginagawang kalokohan. And then yung mga dating pinayuhan natin na dapat magtiwala sila sa Lord, magkaroon ng pag-asa. Ngayon, sila naman yung magre-remind sa atin pag dumating tayo sa point na nawalan tayo ng pag-asa. Kasi nga, mas masarap sa feeling na meron kang naging natulungan nung time na nanghihina sila. And then kapag ikaw naman yung nanghihina, maniwala ka sa hindi. Meron din naman tutulong sa'yo. Hindi yung ikaw yung dati yung pag mga taong nanghihina, ikaw yung unang nagdi-discriminate na ganito ganyan. Maniwala ka sa hindi. Kapag ikaw naman yung nanghina, yung mga taong sinabihan mo ng gano'n, sila yung unang matutuwa kapag dumating ka sa ganong pagsubok. Hindi katulad sa nangyari dito kay Job, na dati yung siya yung naging source of encouragement. Nung siya naman yung nanghina, may pinagdadaan ng mabigat, may nag-remind sa kanya, may tumulong sa kanya. Nawamin tutunan po sa lahat sa story ni Job, lagi po nating tandaan na lahat ng nangyayari sa atin is merong reason. Lahat ng yan may rason. At huwag natin husgahan. Huwag natin i-judge yung mga tao na dumaraan sila sa pagsubok. Maybe kailangan lang nila ng encouragement. Imbis na maging source of encouragement tayo, baka nagiging source of discouragement pa tayo. Lagi natin isipin na mas magandang makatulong kaysa makasira. And dagdag ko na lang din, si Lord minsan inaalaw niya sa atin yung tinitest niya tayo, pero kapag bumigay tayo dun sa test na binigay niya sa atin, tutulungan niya pa rin naman tayo, i-rescue niya tayo. Kumbaga,
Si Lord, kahit na mag-fail tayo dun sa test na binigay niya sa atin, siya rin yung unang tutulong sa atin. Nagamit siya ng mga tao. Yes, Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa napakagandang salita mo na binigay sa amin, O God. Nawa may apply po namin to sa buhay namin, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord God, na mapagtagumpayan, Panginoon, yung mga testing na kinakaharap namin sa buhay, O God. Lord, I pray sa church namin, Panginoon. Alam ko, Lord, na may maganda ka pong plano para sa church. And I believe, Panginoon, na magkakaroon pa ng unity sa church, Panginoon. Alam ko, Lord, na kapag ang lahat ng leaders is same spirit, Panginoon, alam po, Lord, na yung plano mo sa buhay namin, Lord God, yung plano mo po sa church, alam ko mas mapapabilis yun, Panginoon. I pray, O God, sa pastors namin, Panginoon, kila Mami Paz, Daddy Paz, and Tatay Earl, Panginoon. And I pray, alam ko, Lord God, na kahit sila, Lord, kailangan din po na encouragement. And patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, physical, Panginoon, and lalong-lalo na po spiritual, O God. And samahan po sila, Lord God, sa lahat po ng battles na pagdadaanan po nila, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. And I pray sa home office. Alam ko, Lord, na ikaw po yung magpapadala ng premium clients para sa lahat ng mga CEO, Panginoon. Lord, I pray sa lahat ng mga CEO na napapagod, na wala ng gana, Panginoon. Lord, patuloy mo silang bigyan ng kalakasan. Patuloy mo kami bigyan ng kalakasan, Panginoon, na magpatuloy, Panginoon, sa lakarin namin para sa home office, Lord God, dahil ang home office para po to sa kingdom mo, Lord God, para po to sa ministry mo, Panginoon. Kaya alam ko, Lord, na pagpapalain mo po to, Panginoon. And maraming salamat, Lord. Kayo po yung sumama sa amin sa mga oras sa Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa. And guide mo po kami, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good job, guys.